Mga kapogi, mga kakape, nandito na naman tayo sa another special episode ng ating Rated PG, Rated Pogi Guidance. Alam nyo, sa araw-araw na pagbukas ko ng social media, wala na ako nababasa kundi impeach VP Sara Duterte. Kontra dito, kontra doon, laban dito, laban doon, kampi rito, kampi roon. Ano ba yan? Natutulig na utak ko sa inyo. Sa gitna ng bangayan, sino nga ba ang dapat pakinggan? Araw-araw may ingay. Kada scroll, may sigawan. Impeachment dito, loyalty doon. Turuan dito, turuan doon. Pero ang tanong, ano nga ba ang totoong nangyayari? Sino nga ba ang talagang dapat pakinggan? Mga tol, real talk tayo. May proseso naman. May mga dokumento. Pero yung iba, may mga sariling hatol na agad. Yung iba, automatic kontra. Yung iba, automatic yan, forever kakampi. Yung iba, nakikisaw-saw lang kasi trending. Yung iba naman, tahimik lang pero bukas ang isip. Tol, wag kang puro papogi lang sa opinion. Baka mamaya pag tinanong ka tungkol sa issue, wala ka naman maisagot. Mga tol, 4 na uri ng tao na sumasawsaw sa issue ng impeachment ni VP Sara Duterte. Number 1, automatic contrafaction. Ito yung mga tao na pag ang apelyido mo Duterte, mali ka na agad. Hindi pa tapos ang proseso, may hatol na sila. Ito yung mga tao na emotion muna bago ebidensya. Number 2, forever DDS mode. Ito yung mga tao na kahit malinaw na sablay, gagawan pa rin ng rason. Basta si idol, protektado. Ito yung mga tao na loyalty above logic. Number 3, ito yung mga tao na sabay sa agos. Ito yung mga tao na nakikibalita pero hindi naman nagbabasa. Nag-share kasi uso. Yon, kung saan ang karamihan, doon na rin siya. Number 4, gitna pero gising. Ito yung mga taong tahimik lang pero nag-iisip. Ito yung mga taong hindi nagpapadala sa hype or hate. Ito yung mga tao na hindi sila panatiko o loyal sa politiko. Sila ay yung may mga prinsipyo. Mga tol, kung inaakala ninyo na matatapos na ang usapan sa Senado, nagkakamali kayo. Ano yan? Sigawan, bangayan, awayan, tapos cut? Hindi yan telenovela. Sa huli, hindi naman yung mga politiko ang tinamaan dito. Hindi naman sila ang totoong nanalo o natalo. Yung mga anti-Duterte ba? O yung mga pabor ba kay Duterte? Yung mga nananahimik ba? Wala pong ibang tinamaan dito, kundi si Juan de la Cruz na naman po. Yung mga tao na araw-araw nagtatrabaho kahit mataas ang bilihin, yung mga taong nangangarap pero natatabunan ng dahil sa kaguluhan nyo dyan sa gobyerno. Sa mga politiko, kung may gusto kayong patunayan, gawin nyo sa tamang paraan. Huwag sa press con, huwag sa blind item, huwag sa power trip. Huwag puro ingay. Dagdagan nyo ng gawa, hindi puro ngawa. O sa mga forever kontra dyan, hindi lahat ng may apelido na Duterte ay demonyo. Baka mamaya yung mga lehitimong tanong o proyekto ay tinatabla na ninyo nang dahil sa galit nyo sa mga Duterte. Tandaan ninyo, ang kalaban nyo ay tiwali at kasinungalingan, hindi ang apelido. O sa lahat naman ng forever DDS dyan, tama na naman ang pagsamba. Kung may mali, itama. Kung may butas, busisiin. Diba? Huwag natin palaging protektahan kung alam naman natin na mali na. Sa mga sabay sa agos niya, tama na yung kakapost, tama na yung kakashare. Hindi nyo naman alam ang nangyayari. Diba? Nakikitrending lang kayo.
tigilan nyo na yan. Mag-isip-isip naman kayo. Nakakadagdag lang kayo sa confusion ng mga tao. Mga kapogi, hindi mababago ang ating bayan kung lagi lang tayong tagasigaw o tagapanood ng away ng iba. Hindi lang tayo tagapanig. Kailangan natin ay maging tagapagtanong, tagabantay at tagagawa. At kung gusto mong maging proud ka sa iyong bansa, umpisahan mo na maging mapanuri, hindi magkampi-kampi. O ayan mga kapogi, mga kakape, natapos na naman ang ating episode ng Rated Pogi Guidance. So sana may natutunan at sana'y may naintindihan. At kung ano man yung mga nasa puso nyo, gawin nyo na. Okay, hanggang sa susunod na higop, ito na naman ang inyong kapogi, kakape, Marlon Manse, na nagsasabi sa inyo, be humble, be pogi. Bye-bye!